Acting Department of Justice at kampo ng akusado na si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves na magsalita tungkol sa kaso ng pagpasla. Malinaw po yan. Yan po ang sinabi ng korte. Pero ang tila pinalalabas ng ilang kampo, para daw kay Teves to. Alam mo naman, yung si Mayor, off shoulder, di ba? Yan ang pinalalabas niya. Pero sa totoo lang, sila naman yung mahiling magdadaldal tungkol sa kaso. Ni dating Governor Roel Degamo, ayon sa DOJ, nag-issue ng gag order ang Manila Regional Trial Court kanina kasabay ng pagdinig sa kaso ngayong araw. Dumalo sa hearing ang byuda ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice, pero tumanggi na siyang magkomento sa kaso. Naintindihan naman daw ng DOJ. Di ba? Yan naman talaga mahilig eh. Sino ba nagsabi nung 99% na? Sino ba may sabi nung may video na? Sino ba may sabi nung kung ano-ano malapit na mapauwi dahil sa kasong ganire? Sino ba mahilig sa mga ganun? Di ba? Walang iba kung hindi to si Mayor Degamo at saka itong itong DOJ, itong si Utoy. Nung dating nandiyan pa si Secretary Rimulya, nung nagsasalita pa siya, siya mahilig magsalita. Pero nung hindi na natin naaninag, lagi nang si Utoy ang nagsasalita. Di ba? Yun naman talaga nangyayari. So ngayon, kaya nga. Sino ba dapat? Pinagbawalan na ng korte. Yun, sabi ni Cinemotion Digital Films. Ng korte. We welcome the gag order on the Teves case. Para sa iyo yun. Utoy, tama na yung daldal nyo sa kay Teves. Buti nga. Alam mo naman na sumasagot lang din kami dun sa mga propaganda at fake news. Sumasagot ka sa propaganda, hindi nga nagsasalita si Teves. Kaya nga, pahiya. Yung abogado niya, ang dinidiscuss yung tungkol, lagi ngang yung abogado niya ang nagbablanko sa inyo. Pag meron kayo, kunwari, sinabi niyo may house arrest, may ganito, inaresto uli, meron namang dokumentong inilalabas si Topacio at sinasabi niya, ito talaga nangyari. Ito. Hindi yung kung ano sinasabi niyo. Tapos ikaw pa ngayon ang sasabihin mo defensive ka. Naku, sounds family to Kaparehas lang sila ni Rimulya. Sounds family yung mga ganitong klaseng banat, yung ikaw ang babanat, sasabihin mong may spy, tapos merong pataasan ng ihi. Tapos pag pinuna ka, biglang sasabihin mo, kawawa naman kami, inaapi kami. Buti nga sa inyo, pinagbawalan na kayo ng korte. Di ba? Sounds family. Mapaghusga kasing gobyerno. Bumanat, nung sinuplak ka, biglang ikaw na magpapaawa ngayon. Mapaghusga ang gobyerno ng Pilipinas. Ayan, buti sa inyo. Parang ganun ang dating nito Lalo na si Rimulya. Sumasagot lang naman kami. Hindi kayo sumasagot. Kayo yung mahiling magsalita ng kung ano-ano at sinasabi lang ni Topacio yung katotohanan na merong kasamang dokumento. Kayo pang nagsalita, wala naman kayong dokumentong inilalabas. Kaya nga. Si Topacio, pinapakita niya yung dokumento, kinakalat niya, ito galing sa Timor-Leste, ito, di ba? Nilalabas, no? We would rather do this in behind closed doors dahil napaka-sensitive po ng mga operational details nito. Ngayon nasa Timor-Leste pa rin si Teves habang gumugulong ang extradition hearing sa korte roon. Nakalaya na siya mula sa house arrest. Pero nakalaya na si Teves sa Timor-Leste. Pa rin nila ang dating mambabatas. Hindi nyo kaya. Closely monitoring him because of the flight risk that he is. Marami po siyang resources doon. Nakakagalaw po siya ngayon. Pero maraming resources. Or yung order po ng court ay magpakita daw siya every 2 days. Tingnan nyo, sino madaldal? Sino yung nagbibigay ng mga details, Utoy? Di ba ikaw? Alang narinig mo ba yan na sinabi ni Teves o ng kampo niya? Siyempre, kung hindi totoo yung sinasabi mo, pabubulaanan ni Topacio yan. Diba? Kasi bilang abogado ni Topacio, ni Teves. Pero sino lagi nagsasabi ng mga ganyan-ganyan? Diba ikaw? Tapos sasabihin mo, dumedepensa lang kayo. Ikaw una nagbibigay ng statement. Sir, mali naman po ata yun. Sabi tuloy nito, mag-artista ka na lang.
Balik, bagay ka. Sabi, sablay naman ang statement mo. Wag ganun, wag ganun. Sablay. Kung bakit hindi siya pwedeng umalis ng bansa. Mga kapatid, Jiggy Manika, Diba? Parang, alam mo yun, una-una, hindi mo naman bansa yun. Timor-Leste yun, di ba? So, wag ka nagbibigay ng opinion mo tungkol dun sa bansa na yun dahil wala kang otoridad dun. Correct. Nagmamagaling lagi ang Pilipinas, pahiya naman. Wala kang doon, wala kang say. Let the Timor-Leste, alam mo kaya naeepalan sa gobyerno natin itong Timor-Leste? Kasi galing-galingan tayo. Correct. Yung bang tayo pa yung magaling kesa sa sa atin pa nang gagaling yung impormasyon kesa sa kanila. Mali po 'yun, hindi ho tama 'yun. Hayaan natin sila magsalita, 'di ba? That is not nice. That is not nice. Kaya nga siguro na didipinsahan ng Timor-Leste si Tibis dahil siguro napikon yung Timor-Leste na naggaling-galingan ang gobyerno natin sa simula nang pinuntahan nila doon si Tibis. Remember, nung hinuli nila si Tibis doon sa naglalaro ng golf? Tapos talagang sobrang agresibo na. May mga NBI daw. NBI, CIDG, at sino pa yung andoon sa Timor-Leste, yung simulang paghuli kay Tibis na naglalaro ng golf. Mga agresibo. Talagang gustong-gusto na nilang hahawakan si Tibis. Gustong-gusto na nilang bitbitin sa Pilipinas. Nakakalimutan nila na si Tibis andoon sa bansang Timor-Leste. At syempre, protektahan nila yun sa bansa nila. Napahiya kayo tuloy. Hindi binigay ng batas ng Timor-Leste si Tibis. Tapos, pagdating sa Pilipinas, nagpapabula ng mga kwento, mga issue ang mga NBI ata yun na pinaprocess pa daw yung document ni Tibis. Tapos kukunin na daw siya, uwi na daw siya after 1 week kung ano-ano na namang pinapabulaan nila. Ngayon, sinong pahiya? Pahiya kayo. Hanggang ngayon, hindi niyo nakuha si Tibis. 'Di ba? Mga judgmental kasing gobyernong walang mga utak. Mga VO kayo, mga judgmental kayo, magaling kayong maghusga, kahit hindi pa na sa korte, husgahan nyo na. Hinuhusgahan nyo na si Tibis na siya ang mastermind na pumatay kang Digamo. Wala namang kayong ebidensya na matibay. So ano ngayon? Di na kalaya na si Tibis doon sa Timor-Leste. Tawanan na lang kayo ni Tibis. Una, palabas ni Remulla, 99%. Mahuhuli na si Tibis. Alam na namin kung saan. Hanggang ngayon, ang nangyari? Nabitbit nyo ba si Tibis sa Pilipinas? Pahiya kayo. Yan ang nababagay sa gobyernong hindi nag-iisip. VO. Kayo ang napahiya. Di mas lalo tuloy naiinis ang gobyerno ng Timor-Leste sa ginagawa nyo kay Tibis doon. Na parang kayo pang hindi sumusunod sa batas ng Timor-Leste. So ngayon si Tibis laya na. Sa Timor-Leste. Pagtawanan na kayo ni Tibis. Kayo ang nakakahiya. Dumidipinsa lang daw. Ikaw, Utoy, wala kang alam. Tumahimik ka nga. Nasaan na pala si Remulla? Anong nangyayari? Bakit hindi na makikita yung kaluluwa ni Remulla sa publiko? Nasaan na si Remulla, Utoy? Patay na ba? Nagtatanong ako. Patay na ba si Remulla? Na hindi na namin nakikita, hindi na namin naririnig yung boses niya. Pero, sumasahod ng pera ng mga taxpayer. Lumalamo ng pera ng taxpayer, pero hindi namin nakikita kung nagtatrabaho pa ba. Kung buhay pa ba ang kupal. O kinakarma ng nakatiwakal na sa kama niya. Nasaan na siya? Utoy,
Ilabas nyo si Remulla. Kasi sinasahuran siya ng mga taong bayan. Lumalamon siya ng pira ng taong bayan. Tapos hindi namin siya naatinag yung kaluluwa niya kung nasaan na siya. Sabihin nyo ang katotohanan kung patay na si Remulla o buhay pa. Huwag nyong itatago. Dahil karapatan naming malaman kung buhay pa o patay na. Itong gobyernong Marcos ito, mahilig talaga sa tago. Mahilig sila sa mga sikrito. Lalo na si Bangag. Mahilig sa mga sikrito. Pero nung panahon ng Duterte, kahit magpahinga si PRRD ng isang araw, ang ingay-ingay na ng mga hinayupak, lalo na yung Rappler. Ingay na ng mga mainstream media. Pero ngayon, mga mainstream media, tahimik kayo. Bakit tahimik kayo? Hindi nyo hinahanap si Remulla kung buhay pa o patay na. Sobrang tahimik kayo. Pero noong kay Duterte, puro kayo mga walang niya. Walang niyang mga siraulo. Lumabas ka, Remulla, magpakita ka. Dahil lumalamon ka ng pera ng mga taxpayer. Kumukubra ka ng sweldo. Magtrabaho ka, wag itong si Utoy na walang alam. Pahiya kayo. So ngayon, sinabihan na kayo ng korte. Shut up kayo sa usapan ng isyu ni Tebes. Buti nga sa inyo.